Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa lumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ko. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito. Sa iyo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito. Sa iyo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Good morning, Jesus! Amen. Thank the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat sa North, East, West, and South. At ganun din po sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay, nakikinig sa ibang bansa. Yan. Welcome po sa ating awit ng pag-ibig, awit ng mga manggagawa edition. At ngayon po mga kapatid, naririto kami sa lugar ng Nueva Ecija. Ano ba itong lugar to, Minister Otan? Ito, San Antonio. San Antonio, Nueva Ecija. At kasama natin ngayon ang ating mga kapatiran dito. Mamaya makikilala po natin sila at mapapakinggan natin ang kanilang mga patotoo. Itong San Antonio na to, lugar nito ni Ninong Ninong Lito. Lito, tsaka at Ninang Mila. Yan. At kapag outreach yan, full support sila dyan. Oo, grabe. Thank you, Isa Lord. sa sakyan yan. Yan, oo. Yung isang ang nag-outreach dyan, nasa Amerika na eh. Oo. Kilala mo sino? Sino? Sister Chayo. Sister Chayo. Ba't mo, Sister Chayo? Sister Chayo. Oh, Sister Chayo. Naku, Kamusta kayo dyan? Oo, kamusta. Nandito kami ngayon sa San Antonio. Pero bago tayo magpatuloy, Minister Otan, tayo manalangin muna. Sige, manalangin tayo. Sige. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa malayang oras na pinagkaloob nyo. Baba nyo po, Holy Spirit. Kayo magsalita puro sa amin lahat. At Lord, lahat ng mamutawi sa aming mga labi, puro kalwalhatian nyo. Lord, lahat ng aming ibabahagi, puro kabutihan nyo, Panginoon. At Lord, walang ibang matataas sa aming pagtitipon. Kayo lang po ang may tataas sa pagtitipon namin ito ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti nyo. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Oh, Minister Otan, meron tayong 3 kapatid na Oo. kasama ngayon. Ano ba to? Pwede ba kayong magpakilala para first time nyo to no? Na makasama sa ating awit ng pag-ibig. Pag nagpakilala ka na, tapos mabumati ka na rin. Unahin natin yung yung pamangkin. Pamangkin. Yung katabi mo, Pinakabata. Pinakabata. Good morning po. Good morning po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po at tayo muli nagkasama-sama ngayong umaga. At thank you Lord din po na sa Hulo San Antonio na prayer group ay kami ay dito sa ganitong gawain. Nakalimutan niyo po yung pangalan niyo. Sister Ami Mendoza po. Yeah, Sister Ami Mendoza. Ayan. Sunod. Tita niyo po ba? Tita niyo? Tita. Sunod. Good morning sa inyong lahat at good morning din sa Panginoon. Ako po ay si Sister Sita Sikat. Sikat. Sikat.
Kat, Hindi. Yan, sikat. Yan. Ikat. And, Batiin niyo mga anak niyo. binabati ko yung brother husband ko. Kahit di ko siya nakatabi parang nakatabi na rin sa akin. Kasi nasa Kaya, puso niyo. Nasa puso. ko ang Yung mga aking- anak niyo, batiin niyo. binabati ko yung mga anak ko, yung 5 anak ko, yung 2 nasa kanilang nagmamaneho sila. Yan ang araw-araw ay dinadalangin ko sa Panginoon na gabayan ng aking mga anak sa pagmamaneho. Batiin niyo na rin yung mga kapatiran natin. Nasa binabati ko Metro yung mga- Manila. Yan. Binabati ko yung mga kasister ko, mga sa Maynila, kasi nung pa lang ako nakapag sa cellphone, kasi wala akong cellphone, pero Umatin kayo prayer meeting? uma-attend Virtual? ako. 2 beses pala o 3 beses. Kaso, yung aking cellphone kinuha ng aking anak at kailangan kasi. Sinong nakasama niyo doon sa prayer meeting? Pero ang nakakasama ko ngayon ang aking mga manugang. Ayan. Hindi, doon sa virtual. Sa Metro Manila, sino po? Yung si Sister Nora. Ah. Yun, nakikilala. Yun lang natatandaan ko. Batiin nyo na rin yung paborito nyo manggagawa. Ayan, naghihintay. Meron ba? Meron din ba kayong paborito manggagawa? Meron din. Di ba masama ba yung sabihin na yung may paborito? Sino ba yung paborito? Kasi lahat naman ang uma-attend sa amin ng prayer meeting, paborito ko lahat. Yan bang paborito nyo kumakain di sa bahay nyo? Siyempre baga natutuwa nga ako at nung magawa yung bahay namin doon na naging prayer meeting sa amin. I-share niyo yan mamaya. Yun ay share ko mamaya. Sino ba paborito mo? Sandali. may paborito ba? Sino ba? Pero ang pinaka-paborito ko talaga si Brother Jeff. Wow! Yun naman pala. Akala ko si Minister Otan. Ayan. Kaya nga sabi ko kanina, Di mo na pala walang sasama ng loob, pero lahat paborito ko. Ayun. Yung tinanong. Yung ba yung hinihintay yung pagbabalik Kasi, din? baga sa ano yung bang siya naalo ko ng kape. Pagdating niya. Para bang ko na sa Bakit sarili yung ko iba na hindi? paborito niya kape. Bakit yung iba hindi nyo inaalok? Aalokin nyo rin. Baga sa ewan ko ba't si Brother Jeff kagad na naramdaman ko na paborito niya kape. Wow. Okay, thank you, Lord. Ito namang sino bang mas may edad sa inyo po? Sino mas? Ako bunso talaga. Bunso kayo. Pero parang ako may edad. Si nanay Hindi gabi? naman, hindi naman. Siya ang ate. Kayo ang panganay. Bati po kayo. Batiin nyo na rin yung anak nyo sa ibang bansa. At saka yung mga kapatiran na rin. Una po sa lahat ay purihin ang ating Panginoon at nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga kapatiran na nakakasama ko po sa virtual, online. At ako po ay tuwan-tuwa sa ating Panginoon sapagkat sila po ay nakakasama namin tuwing Sabado, Lunes. Kaya ako po ay talagang pagka dumarating na yung mga ganong sitwasyon, Sabado, nag-aabang na po ako noon. Talagang inaabang ko yung aming prayer meeting. Batiin nyo po sila. Binabati ko po yung lahat ng mga kapatiran, aming mga kasamahan sa Kompi. Ganon din po si Pastor, Sister Ria, lahat po ng manggagawa, mga worker, na talaga naman po hindi ko kinalilimutan si sila ipag-pray araw-araw. At talaga namang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ang puso ko ay nasa salita ng ating Panginoon. Kaya purihin ang ating Panginoon at binabati ko rin po yung aking mga anak. Gayon din po sa lahat yung aking mga anak sa ibang bansa na hindi pa po sila nauuwi. Ilan po anak nyo sa ibang bansa? 2 po, isang nasa Amerika, isang nasa Saudi. At kung alin pa nga yung Brother Jeff, yung babae, siya pang nalayo sa amin. Pero ang mga anak ko doon, nasa gawain din ng Panginoon. Amen. Thank Kaya you, ako Lord. po ay kahit na malayo sila, ako po ay natutuwa sapagkat sa Panginoon din sila. Amen. Pero may nalimutan po kayo. Ano ba nalimutan ko? Pangalan nyo. Ay. Kasi kayo kilala ng ibang mga kapatiran. Brother Ako po Jeff, si- mukhang nahihiya sila magpakilala kasi halos lahat sila nakalimutan nila ang pangalan nila. Ako po, ang pangalan ko po ay
Damiana Velasquez. Damiana. Pero kung tawagin nila ako Nanay Dami. Sister Nanay Dami. Sister Dami. Kayo Yun yung ano, di ba? Yung laging binabati ni Ninang Ria sa ano? Oo. GMJ? JMJ. Kasi lagi kayong ano nakasubaybay, di ba? Naka-online. No? Ako nga tuwan-tuwa pagka Sister Ria Lunes, talagang sinusubaybayan ko yung mga napakaganda nung kanya mga pahayag na talita. Alas ng 2 ating na, nag-aabang pa kayo. Alas 2 pa lang, nag-aabang na kayo ng Hindi umaga, na. di ba? Oo, Alas nagigising 2 pa lang ako. ng umaga, mga kapatid. Kagaya kanina alas 2 si Sister Ria, alas 2. Oo, alas 2 Ngayon, ng umaga. nag-aral na ako ng salita ng Diyos. Nagbahagi na ako sa pamamagitan ng messenger. Nakatulog pala ako pagkayaraan ng Magsend pinanalang. na kayo ng word, alas 3. Jeff, alam mo bakit alas 2? Bakit? Replay na yung pinanonood. alas 2 eh. Okay na yun. Okay din. Okay din. Parang galit pa yata. Okay din. Parang napipilitan yata. Apelyido nyo, Velasquez. Velasquez, oh. Ano nyo si ano? Yung singer. Ako minsan nga, sabi ng mga Si tao Regine, ha? Oo. Ano yung mabae ka si Regine Velasquez? Ako naman, nagjojo. Kamag-anak ko ka ako yun. Apelyido nyo. Pero parehas mataas boses niya eh. Oo. Ayun. Pero, Nay, paano ba kwento nyo nga, paano nagkaroon ng kompi dito sa inyong lugar, sa San Antonio? Alam niyo po, mga kapatid, meron pong ginamit si Lord para magkaroon po dito na kompi na prayer meeting. Ngayon po, ako po kayo nagtitinda lang sa palengke, nadadaanan ko po, meron nagpe-prayer meeting dito. May nagbalita sa akin. May pwesto kayo sa May palengke. pwesto ko sa palengke. May nagbalita sa akin na sila nga raw, sila Sister Mila, sila Sister Luning. Ngayon, para bang ako nainama, nagandahan doon sa mga narinig ko sa kanila. Ngayon, di ko inaasahan, pumunta sila ng palengke. Nag-prayer meeting doon. Sa pangunguna nga ni Sister Mila. At yun, kaya nga nagkaroon ng prayer meeting sa palengke. At ako nga ang ginamit ni Lord na coordinator doon sa palengke. Ayun. Kaya Good. ako'y Tapos, nagkaroon na ng mga prayer meeting sa mga... Ngayon, kaming dalawa ni Sister Pe, ginamit ni Lord na meron kami prayer meeting sa Maugat, Santo Cristo, sa Tikew, sa Papaya. Pagka binanggit yung San Antonio, Nay, ano yung inyong ano yung pwedeng ipagmalaki ng San Antonio? Saan makilala ang San Antonio? Ang pinagmamalaki namin dito, unang-una sa lahat, yung talagang, yung mga palay. Palay. Dito pala yung Tapos, palay? tapos, meron ba kayo? Yung mga anak ko, meron kami dati. Hindi, kayo po wala? Meron kapraso lang. Pero yung kalakihan na binigay sa amin ni Lord, binigay na namin doon sa mga anak namin. Bukod sa palay, Nay, bukod sa palay. Bukod sa palay, ang ano dito, may buro, may mga burong, kanin, burong ano po? burong isda. Burong isda. Minister, kumakain ka ba ng burong isda? Hindi ako masyadong mahilig doon eh. Meron niyang kwento dyan sa burong isda. Akala corned beef? Ayun, yun yung natin, teacher natin, si Pastor Dudes. Di ba? Kinuha natin Kasi gutom na gutom, kala niya corned beef, pumunta siya sa Kasi may likod. kulay ang ano dito, ang buro dito, may kulay. Yung pala, buro pala. Ano yung ano niya? Ano yung kanyang lesson? Huwag kukuha ng marami. Ayun! Kahit gutom na gutom na. Oo. Tapos ngayon, dahil yun ang lesson niya sa amin, kailangan merong, anong tawag dito? May integrity. Di ba? Imbis na isosoli niya yung buro, pinilit niya. Oo, kahit hindi niya Para hindi nakakaya. para hindi nakakaya. Bukod sa burong isda, Nay, Makakanin. mga kakanin. May dala ba kayo ngayon? Wala kami, ang dala lang namin na yung tinanghalian. Yung tinanghalian. So anyway, Minister Otan, thank you Lord sa, ganun pala yung San Antonio, no? At thank you Lord na dumami yung prayer meeting. Pero Minister Ed, naranasan ko rin Jeff po, Jeff. Jeff, Ang paborito mo pala si Minister Ed. Hindi naman halata. Mr. Jeff, naranasan ko mag-prayer meeting din dyan sa palengke. Alam nyo, pinakamahirap pala mag-preach doon sa palengke. Alam nyo kung bakit? Kasi ang daming attendees, tas unti-unti nawawala. Kasi pag Kasi hindi nakikinig. hindi nakikinig, dumadaan lang. Yung pala yung pinakamahirap. Pero challenging. Yung pagiging pagpe-preach doon, bakit kamo?
Kasi kailangan yung pagpe-preach mo malakas kasi pag mahina yung pagpe-preach, yung pag parang ano yung parang parang malumanay, parang ano mahina, parang ano hindi ka papansinin. Yun. Kaya kailangan yung word mo talaga. Iba nating prayer meeting sa palengke, sa Kuya po. Na-assign ka ba dyan, Minister Otto? Oo, sa Kuya po. Naninang Mila rin yan. Oo. Oo, sa Kuya po. Kay Mayor. Oo, kay Mayor. Mayor, natatanda mo yung Mayor. Okay. Sige, Minister Otan. Oo. Ah, Ngayon, magsisimula na tayo. Umpisahan natin kay haba na introduction namin. Ang totoo talaga niya, hinahabaan namin kasi mahaba tong segment na to. Ayan, ngayon, i-interview ko muna, Minister Jeff, si Sister Ami. Sister Ami, ilang taong ka na ba sa Comfy? Matagal-tagal na rin po, mga 15 years na rin po. Ilan? 15 years. 15 years. Oo. Oo, medyo matagal-tagal na rin, ano? Oo. Ngayon, Sister Ami, paano ka ba napunta kay Lord dito sa Comfy? Sa awat grasya po ni Lord, may ginamit po si Lord ng aking pong tita, si Sister Dame, na hinipo niya po ako na sabi niya, tayo magsama-sama sa gawain ni Lord. At yun nga po, nung unang first time na inamatend ako dito, ay talaga naman pong inano ko niya na dinire-diretso ko po kahit po na meron pong hanap buhay, araw-araw na hanap buhay, ay binigyan ko po ng panahon na tuwing Webes ay maka-attend ng prayer meeting. Dito rin po namin ginaganap dati yon. Kaya salamat sa Panginoon na nagtuloy-tuloy po ako sa ganitong gawain dahil talaga pong ito po yung aking naging lakas, naging gabay, at nagpatuloy ako dahil gusto ko pong makilala magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya talagang diniretso ko po. Yan. meron siyang word. Meron kang word eh. Ang word ko po ay talagang pinanghawakan ko sa Pilipos 4 verse 6, yung pong huwag kang mabalisa sa anumang bagay, sa halip hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Yun. Kasi talaga pong yung pong hanap buhay ng mister ko ay nagtatanim ng gulay, ng mais. Mahirap po kami sa araw-araw na pangangailangan. Kaya lagi po akong nag-aalala sa mga kailangan dahil may 2 po akong anak na nag-aaral at gusto kong mapagtapos. Kaya naano ko po yung word na yon dahil sabi ko, ba't ako mababalisa ay andyan si Lord. At talaga naman pong pinanghawakan ko rin po yun dahil Como nga po, araw-araw akong nagtitinda para makatulong ako sa brother husband ko. Marami po ako naging hanap buhay. Nagtinda po ako ng mga kakanin, lutong ulam, fishball, siomay, lahat po talaga. Binatog, yung pong kinulte, Ano yung binatog, sister? yung pong mais. Mais. Kung natitikman niyo po yung dating Wala po binatog. wala kayong dala ngayon? Wala na po. Thank you, Lord. Pinatikim nyo kami nung binatog eh. Oo. Thank you. Tuloy po. Ay, na ano ko po yon, na araw-araw ako nagtitinda. Pero pag po araw ng Webes, absent po ako sa hanap buhay dahil talagang inano ko po yung panahon ko na meron po ako kay Lord sa ganitong gawain. Sa prayer meeting po natin. Thank you, Lord. Ngayon, kamusta po? Yung word niya, sabi doon, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pagdating doon sa verse 7, ano sabi doon? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pag tinignan mo yung peace, makikita natin dito yung peace, yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya nga sabi doon, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi maraming tao, talagang ang daming kabalisaan, ang daming takot, ang daming suliranin. Pag tinignan natin dito, kaya nga yung title no, sa unahan doon, sabi, yung tagubilin, na kailangan tayo mga Kristiyano, huwag tayo mabalisa. Hingin natin sa pamamagitan ng may pasasalamat.
kailangan importante, kiniklaim na natin kagad. Yung pasasalamat katulad nga, sabi ni sister, di ba? Yung tindahan niya, pag oras ng prayer meeting, isasarado niya yung tindahan niya. Pag tinignan mo, maraming bayarin. Pero pag tinignan natin dito yung kapayapaan, alam natin na si Lord ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Kaya napakaganda dito. Tayo din. Huwag tayong mabalisa kasi sabi nga hindi maunawaan ng ibang tao yung kapayapaang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi maraming tao, maraming kinakatakutan, maraming balisa. Pero yung nakipag-isa kay Kristo, si Lord sa lahat ng pangangailangan niya, si Lord ang magpo-provide. Kaya di ba, hindi na natin iniisip yung mga pangangailangan natin. Hindi na natin iniisip, basta inuuna natin si Lord at si Lord na ang bahala na sa ating lahat ng mga kanya-kanyang pangangailangan. At yung peace na, di ba, sabi doon bakit daw yung mga Kristiyano, kahit ang dami-daming problema, ang dami-daming suliranin, hindi makita yung pagkabalisa. Kasi yung peace na kapayapaan na nasa sa atin, yung pag-iisa natin kay Kristo, yun yung dala-dala natin, na alam natin, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya Amen. tayo pababayaan. Minister Rotan, alam mo ba ang kabaliktaran ng peace? Hinag-peace. Bakit yung peace? Yan. Kasi pagka wala kang peace, puro kadaing. Ah. Di ba? Puro hirap, di ba? Kaya sabi daw, huwag mabalisa. At alam nyo, ang pinakamagandang nangyari kay Sister Ami, mga kapatid, sa kanyang pagpapatuloy, kasi kung nakikinig tayo sa kanya, yung araw daw ng Thursday, talagang nilaan niya para kay Lord. At totoo naman yun, mga kapatid, na tuwing prayer meeting, nandyan siya para makinig, umattend ng ating gawain. At ngayon, kamusta yung buhay ngayon, Sister? Balita ko, meron na kayong napag-graduate. Yeah. Awat grasya po ni Lord, yung dalawa ko pong anak, paras na pong graduate na po. Wow, Kaya thank you, Lord. hallelujah. Thank you, Lord. Pag nakita mo dati, pag nag-share to si sister, mga siguro 8 years ago, pag nag-share to si sister, Ami, luhat sakit. Luhat sakit. Oo, pero Merong awitin niya, brother. pero Minister ngayon, Rotan, alam mo kung anong awit niya ngayon? O siya na awit. Ayun. Ano yung sige. awit niya, May- Sister? Mapalad po. Ano po? Mapalad. Mapalad. Ayan. Ayan. Sige, pakinggan po natin ang ating kapatid na Sister Ami Mendoza. Awit po siya, Mapalad ang tao. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa lumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala'y dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Yeah, thank you Lord. Tingnan mo Dati luhat sakit. Ang
kanyang awitin. Ang awitin niya ngayon, mapalad na. Bakit ka mo? Anong sikreto? Yung Matthew 6:33. 33. Ayan. Ano sabi doon? Seek ye first The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. O kaya tingnan natin ha, sabi niya kanina kung nakikinig tayo, pag oras ng prayer meeting, hindi siya nagtitinda. Inuuna niya si Lord, kaya ngayon, dalawa na yung anak niya nakapagtapos. Kaya tayo din ha. Graduate na Sunod-sunod rin siya tayo. eh, no? Ha? Graduate na rin. Graduate na rin sa Sa pagpapaaral. Ako, malapit na rin kami gumraduate. Sa pagpapaaral. Thank you, Lord. Oo, At thank sabi you. doon sa awitin ni Sister Ami, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Yan. Totoo naman yon mga kapatid. Kaya ngayon, sino yung kasunod natin? Minister Ot. Biglang nalimutan eh, no? Sister Sid. Ha? Mukhang ito, ano to? Ano ba isi-share nito? Tanungin muna natin kung ilang taon na siya kay Lord na naglilingkod dito. Halos nagkakasabi na rin kami ni Sister Ami. Si Sister Ami ay 15. Nagkakasabi na rin kami. 15 and a half. 15 na rin po kayo. 15 and a half. Yan, thank you, Lord. Mga ilang taon na po kayo, Sister 60 Sita? na nung June 11. June 11, 60. O di, 60 nai-enjoy nyo na yung ano, mga... Senior na. Oo, 20%? Wow, thank you, Lord. Kamusta po ba ang buhay, Sister Sita? Awa ng Diyos naman ay malaking pagpapala na dumating sa buhay namin kahit na ang buhay namin, pinagdadaanan namin mag-asawa. Dumaan yung inatake mister ko. Dapat nga katabi ko siya pero malayo siya sa akin. Pero sa awat grasya na nung inatake yung aking mister, kasalukuyan kami nagpapagawa ng bahay noon. Kaya napakabait ng Diyos sa amin. Biro niyo po, yung aking anak na isa lang na dalaga ang tumulong sa amin. Biro niyo po, nung kumuha po ng pera po yung anak ko, umutang lang po, kasi umutang lang po yung anak ko, katulong lang po yung anak ko sa palengke. Pero po nagkataon po, nagpapagawa kami, inatake yung mister ko po na yan. Kaya sabi ko po, saan po kaya kami kukuha ng pera? Pero nagulat pa po ako. Private pa po yung kinuha ng anak ko para makita lang po, na maano lang po yung kanyang magulang. Kaya natutuwa ako po sa Panginoon. Hindi niya kami talaga pinabayaan. Dahil ang bahay po namin noon, wala pa pong bintana, wala pa pong pinto. Inatake po ngay mister ko. Yung nga po, nagulat pa po sa amin yung, kahit po nga kamag-anak namin, nag-private po kami. Dahil ang tingin nga po sa amin, wala po kaming pera. Pero nairaos ng anak ko, kahit po utang. Awa ng Diyos po ngayon, ang anak ko nakabayad na sa utang. At may bahay pa po kami, may lupa pa po kami. Kayo ba yung nasunugan, Sister Sita? O Sister... Ako unang nasunugan. Mhm. Yun ang namana ko sa tatay ko. Sumunod si Sister Pastor. Anong namana nyo? Yung sunog o yung bahay? Alam mo, Yung minana ko yung bahay, nasunog yung bahay. pa. alam mo, nabalita ko yung nasunog na yon. Oh. Alam mo kano nangyari? Ang ganda nangyari, di ba? Yung bahay na nasunog nila, pinalitan ng dati kahoy, tapos bato ngayon na. naging bato. Bato. Kung hindi pa nasunog yung bahay, hindi pa mapapalitan ng bato. Ang Minister, doon sa nasunog, Oh. di ba nilipat kayo ni Lord ng bagong bahay? Yun, andun dati, andun kami sa dulo. po. Andun sa kapatid ko. Nakikitayo lang kami. Siguro, baga sa maganda ay binigay sa akin ni Lord. Alam niyo po ba, nasasabi ko sa sarili ko, nung ako'y uma-attend dito, kasi para po bang nasabi ko sa sarili ko, nagkwento po si Brother Jeff. Sister, ang gawin mo, mag-drawing ka sa isang papel. Ipit mo sa Bible. Talagang pinagtiyagaan ko po yun. Na ilang taong kong pinagtiyagaan na... Ano ba dinrawing nyo? I-drawing ko, inipit ko sa aking... Ano ba dinrawing nyo? Bahay. 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 Kaya i-drawing ko yon, inipit ko sa Bible ko. Talagang paggagabi, pinagpe-pray ko, kailan kaya ako, Lord, magkakabahay. Kaya nung ako'y magkabahay, binigay sa akin ng pagpapala, biro mo, tinayuan pa ako. O, yung bahay nyo ngayon, naka-aircon pa ang kwarto. Ha? Kaya po nung nasabi po ng ate ko na nung bang yari na po yung pandemic, tumawag po yung ate ko.
Then, ang nene kasi ang tawag niya sa akin yung ate ko, Nere. Nene, pwede ba kaya dun sa inyo? Walang problema ka ako, ate. Mas gusto ko nga andito ang prayer meeting. Kaya ako'y tuwan-tuwa sa Panginoon. Buhat nung nagpunta si brother, nagpe-prayer meeting doon, pa-isa-isa nababago yung bahay ko. Biro niyo po, nabago ko po yung bintana ko, bakal po ngayon, yung asaram. Nakulop ko po yung tira, yung kwarto ng mister ko. Dahil nga yung mister ko po, hindi pwede po ng mainit dahil high blood po yung mister ko. Kaya naka-aircon po yung mister ko ngayon. Grabe yan, ha? Biro niyo Thank po, you, nung Lord. araw po kasi nasasabi ko na marami kami pinagdaanan. Dahil kasi nung ako po yung nagpe-prayer meeting po dito, nararanasan po namin na naglalakad po kami mag-aali sa likuran po. Wala pa po kaming motor. Pero binigay sa akin din ni Lord ang may tricycle na po ako ngayon. Kahit po saan kami pumumuntang mag-asawa po ngayon, nakakapunta po kami. Lalo na po sa gawain po na ito. Pumupunta kami kala Sister Pe. Sa papaya. Sa papaya. Kaya pinagpe-pray ko rin po si Sister Pe na nagbalik po sa akin si Sister Pe. Amen. Naamukay ko na po Meron siya. na ulit prayer meeting sa May, kanila. may prayer meeting pa po sa kanila. Kasi umalis lang po kanina eh. Best friend niyo yun, di ba? Best Talagang best friend ko po si Kumari ko pa po si Sister Pe. Kaya ako nagugulat din po sa dahil gusto ko po makagawa rin ng kabutihan sa Panginoon. Nanay Sita, yung word nyo, meron kayong word. Ay, may word nga pala ako. Yun ang hindi ko makakalimutan. Dahil kasi nung kami nag-prayer, nag-anniversary dito, ang inano ko, yung sa Santiago 1, 2 and 3. Santiago 1, 2 and 2 and 3. Pakibasa mo na nga, Brother Jeff. Ako po ang babasa. Oo. Inutusan niyo pa talaga ako. Alam ko na ngayon. Jeff, alam ko na ngayon kung bakit ka paborito. Bakit? Inutusan mo mag-drawing. Di ba? Mag-drawing. Inutusan mo ako ng- Oo, nag-drawing, di ba? Ngayon, ang ganda ng bahay. Ngayon, utusan ka uli. Magbasa naman. Magbasa. Kaya alam Pero ko na paborito. lahat naman ang nagpupunta sa amin, paborito. Paborito lahat. Alam ko na. Babasahin ko na po. Sige, basahin. Santiago 1, 2 hanggang 3. Tres. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya po yun ang inano ko sa aking sarili habang panahon ko na pong nasa isip ko po yun dahil sa pinagdaanan po namin mag-asawa. Lahat ng pagsubok dumaan po sa amin. Kaya may kakantahin po ako sa Panginoon na para po sa Kanya po ito. Tungkol po ba sa pagsubok yan? Pagsubok din. Hindi, Kaya ano nga po po yan? binigyan niya sa Hindi pagpapala. na sa pagsubok, sa kabutihan Kabutihan ng ng Lord. Lord. Dahil kamangha-mangha ang mga Hindi na yun ginagawa nakakantahin ko, sister. Ay, brother. Hindi nga po. Dahil nga Sister po, ka na maraming ngayon. kamangha-mangha ang ginawa si Lord sa buhay nyo. Yeah. Kaya ang aawitin nyo, kay buti mo sa buhay ko. Pakinggan po natin si Sister Sita Yeah. Sika. Sika. Maghahandog ng awitin kay Lord. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y aalalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon. Pasasalamat ay handog ko sa'yo. Kay buti mo,
Pasasalamat ay handog ko sa iyo. Pasasalamat ay handog ko sa iyo. Ayan. Yung kanyang word, di ba sabi niya, magala kayo kung dumadanas kayo ng pagsubok. Doon sa verse 12, ano sabi doon? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Kasi pagkatapos niyang subukin, may putong pagpapala. Kaya pag tinignan mo, di ba, na hospital, di ba, imbis na sa private pang hospital, tapos nakabili ng motor, nasunog yung bahay, pero pinalitan. Oo. Dating kahoy, naging bato. That's aircon pa. Kaya sabi doon, mapalad ang nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Kasi, pag nanatili tayo, may putong na pagpapala kay Lord. Kaya nakita mo yung karanasan niya. Kaya kay buti mo sa buhay ni Sister, ni Lord. At sa ating lahat. Amen. Ating lahat. Tunay na ang lahat ng mga anak ng Diyos, laging isinasama ng Diyos sa parada ng tagumpay. Amen. Minister Otan, mga kapatid, merong mga may birthday May ngayon. birthday ngayon. Batiin natin yung may birthday. Sino ba yung mga nagbe-birthday ngayon? August 12. 2023. Happy birthday, brother Jeremy Domingo. Domingo. Ayan, anak yan ni Sol? Domingo. Sol. Domingo rin pinito? Domingo si Sol. kasi- Barera dati. Ayan. Sister Karen Pinson. Ayan. Pamangkin ko to. Pamangkin mo ba yan? Sister Karen Pinson. Sino pa? Sister Mariel Villar. Glory. Anak Ayan. ni? Ayan. Si Sister Mariel. Ayan. Sister Mariel. Happy Sister birthday. Glory. Joke. Joke no. no. Ito ba, yung joke no ba? Tagang Masalisi. Masalisi. Ayan. Happy birthday, Ayan. mga kapatid. Enjoy your day. Ayan, Sister Nanay Ched. Pasok. Pasok. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Enjoy your day. Thank you, Lord din, Mami Ched. Ayan, thank you, Lord. At ngayon, Minister Otan, yung ating mga kapatiran dito sa prayer meeting sa San Antonio, maghahandog sila ng awitin kay Lord. Ayan. Ayan. Sige po, ito po yung ating mga kapatid o kapatiran dito sa San Antonio Prayer Group. Ayan. Panoorin po natin sila. Pupuri ako sa iyong Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin.
Lord. Oh, thank you, Lord. Mga kapatid, yan po ang ating mga kapatid dito sa lugar ng San Antonio. Pwede yan, ano? Mga senior yan. Mga Oo, senior. pwede yung pag may fellowship na dito, pwedeng choir yan. Oo. Oo. Grabe, no? Song before the word, no? Oo. Total, ikaw naman paborito dito. Si Minister Dodi ang Ikaw. Oo. Okay, thank you, Lord. Huwag pinapaulit-ulit mo yung Kasi talagang oo. O ngayon, Minister Otan, Ah. dako tayo kay sa ating nanay. Nanay, Ito pinaka-nanay. yung pinaka-coordinator dito Oo. ngayon. Si Nanay Damin na alas 2 pa lang, naghihintay Hintay na. na. JMJ. Yeah. Kamusta ba, Nay? Asa yung niyo mic? po. Yan. Okay naman. Yan, thank Sa you, awat Lord. grasya ng Panginoon. Yan. Pwede ba kayong mag-share? Magbahagi ng kabutihan ni Lord. Amen. Gusto nga. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at ang isi-share ko po ay yung pong naganap sa aming buhay na talaga namang napakahirap. Pero alam niyo mga kapatid, sitwasyon ng buhay na aking may bahay, galit bate, walang kapayapaan ang aming buhay. Tungkol po sa pera, ganun. Kasi po yung aking asawa, may pagka-stricto yung aking asawa. Kaya lahat ay pinagtiisan ko. At alam niyo po mga kapatid, hindi ko po ini-expect na inanyayahan ako ng Panginoon at yun nga po, ginamit si Sister Mila. At alam po niya mga kapatid, ang maganda, hindi na po ako nag-atubili. At nung din na nagdesisyon ako na ako ay sumama sa kumpi. At sa unang pagkakataon ng aking pong pakikinig, ay ako po ay kumbaga sa pagkain, sa ulam, nasarapan. Doon ko po nakita talaga ang kagandahan ng salita ng ating Panginoon, aking pong talagang tumimo sa aking puso at kaisipan. Ngayon po, pag dumarating sila Sister Mila, marami sila, 2 ban sila, talagang marami sila. No? 2 ban, nag-outreach po. 2 ban? 2 ban sila kasama. Marami pala, Buhay pa rin sila Sister Linda noon. Noon, marami sila. Malaunan, sila Sister Mila na lang, pupunta ng palengke, may prayer meeting kami dito, may prayer meeting kami sa Papaya. Pero hindi na sila nasasama. Ang inalang mga worker kasama namin dito. Sinong natatandaan yung mga assigned na worker dito? No? Ang natatandaan ko si Brother Gilbert, si Brother Andy, silang mag-asawa. Andy, ano ba yun? Magadya ba yun? Magadya. Oo, Magadya. Asawa ni? Asawa ng Sister Judith. Judith. Batiin niyo po sila. Binabati ko po ang mag-asawang Brother Andy at saka si Sister Judith na nasa Pangasinan. Napanood ko po sila hanggang sa Baguio. Napapanood ko po sila sa kanila pagpe-prayer meeting. Kuminsan nga po, nakakita sila, nagkakainan sila. Sarap naman kako niya, Sister Judith, yung ulam ninyo, sabi ko. Talaga namang napakabuti ng Panginoon at balik po ako sa akin pong ginawa ni Lord sa aming buhay. Yun nga po, naisipan ko po magpunta ng palengke, magtinda para tumulong sa aking mga pamilya. Kasi yung anak kong 4 nag-aaral. Ngayon, ang hanap buhay naman ng aking asawa, nagtutumana lang, sasaka. Minsan lang sa 1 taon yun. Naisipan ko pong magtinda ng palengke, doon nga po, hindi ko po ini-expect. Doon po ako nakita ng Panginoon. Yun nga, nang makita ko ni Lord doon, undin, nagdesisyon ako. Sabi ko, porbahan ko nga, na sumama sa kompi, sa mga gawain, baka mabago yung sitwasyon ng buhay namin. Alam niyo po mga kapatid, pagka Sabado na, nag-aabang na ako. At talagang nauhaw ako sa salita ng Diyos. Gusto ko nga nun, araw-araw may prayer meeting. Kaya lamang po, yung aking asawa nang malaman, nagagalit sa akin. Ba't daw ako sumama-sama sa kompi? Ayaw Sabi kayong panitinin. ayaw akong sa mga prayer meeting. At natitikman ko pa po ng mga panahon yon, hindi ako nagpapaalam, tumatakas ako. Masama lang ako sa mga prayer meeting. Umisang ginagabi kami na Brother Jo Marie. Si Jo Marie noon pupunta kami ng Papaya. Pag dumating siya ng alas 3, alas 4, sasara ko na tindahan ko at magpi-prayer meeting kami ng Papaya. De gabi na akong darating. Opo. Aawain na akong asawa ko, mumurahin pa ako. Hindi niya naman nilalabanan.
Hindi ako. Basta merong pagkagabi, nagpipray ako, pinagpipray ko kay Lord na yung asawa ko mabago. At mahikayat ko rin. And malaunan na hindi niya ako mapigil sa pagpunta-punta sa mga prayer meeting. Sabi niya, pinagkakalab na kita kay Lord. Sabi ko, sumama ka na sa akin. Sabi. Sige, Eka, mauna ka na. Kahit hindi sa totoo, nagalak naman ako. At akala ko nga, totoo na, hindi ko naman mapinilit na. Basta sinabi ko, sumama ka sa akin. At maganda naman ang mapapakinggan natin doon. Ito naman ay pabor sa atin. At yun nga, sa madalit sabi, nagpatuloy ako sa gawain ng Panginoon. At marami kong utang sa palengke. Utang. Ay, wala po akong pambayad doon, Nay. Ngayon, ay tuloy ko yung aking share. Sabi ko, Lord, paano kaya ito? Marami kong utang, marami nagkagalit sa akin. Wala naman ako nalalang ibabayad. Sabi ko, Lord, naging makulit ako para akong bata araw-araw. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman po ako. Iiyak ako sa Panginoon. At pag gumigising ako ng hating gabi, umiiyak ko sa Kanya. Tulungan mo po ako, Panginoon. At hindi ko po kayang bayaran yung mga utang ko sa palengke. Kasi nabaon ako doon ba sa 5-6. 5-6? Ano po yung 5-6? Yung 5 piso, 6 na piso mong ibabalik sa kanila. Lahat na yata anong nagpautang sa palengke na utangan ko. Ayun, Kaya dumami yung utang ko. Nang hindi ko na mabayaran yung utang ko, nalaan ng mister ko. Pero hindi naman nagalit yung mister ko. Sabi mo, Eka, at babayaran namin. Tutulungan ko, Eka. Pray talaga araw-araw. Hindi ko na-expect. Merong ginamit si Lord na nagbayad ng utang ko. Lahat binayaran, pinatuwid sa akin. Sabihin mo sa mga pinagkakautangan mo na tuwirin kung magkano yung utang mo. Naku, para akong bata na lumulukso sa tuwa. At para akong nabunutan ng dinig. Hindi pa rin nagtatapos, brother. Nangutang uli kayo? Hindi na. Dahil pinangako ko naman kay Lord na, Lord, pag ako po nakabayad na sa utang, hindi na po ako mangungutang uli. Yun talagang pinanindigan ko. Hindi ako nangutang, ako pa nagpautang. Ayun. Yun yung word. Yun sa Deuteronomy 28, verse Basta 14. Yung sa unahan, sabi doon, yung masunurin. Yung hindi ka na hindi ka na yun sa verse 14. Ngayon, hindi pa rin nagtatapos. Pinaalis na kami rin sa aming Pwesto. Hindi, sa lupa namin, kinatatayuan. Kaya, pwesto niyo po yun. Kaya ngayon, ang sabi, nabalita ako ro, ang nagkwento sa akin yung hipag ko. Sabi sa akin ni Ejo Ada nung kapitbahay namin, binanggit ko na tuloy. Pinaalis na kayo dyan, ayaw pa niyo umalis. Hindi po ako nagalit. Pinuntahan ko, natutuhan ko yung kababaan daw sa Panginoon. Sabi ko, kung kami lang ay may magagawa, merong ibibili ng lupa. Kung ayaw mo man kami, kung gustong maalis dito, mas lalong higit kami kasi mahirap, ala kami ka-space dito. Ganun nga ang nangyari. Hindi nagtagal, sa madaling sabi. Binili naman kami ng lupa. Binigyan kami ng lupa ni Lord. Hallelujah. Meron na naman siyang ginamit. Amen. Ngayon, Pakilala niyo naman kami doon sa ginagamit. Sige po, tuloy na. Ngayon, sabi ko, tuwan-tuwa na naman ako, tuwan-tuwa. Sabi ko, talagang hindi sayang yung aming paglilingkod sa Panginoon. At yun nga, sabi ko, ito na lang bahay natin ng luma, ang baklasin natin tayo. Alam mo ba, hindi pumayag si Lord. Pinagpagawa kami ng bahay pang malaki. Sila Sister Mila pa nga ang dun eh. Nag-bless. Nag-bless. Wow. Yung ngayon, yung pinagpe-prayer meeting natin? Yun. Ang laki ng compound yun dun Binili ng anak ko yun. Wow. Yung anak ko kinamit na Kristiyano rin. Siya rin ang lahat ng bayad ng aking utang. Binili kami ng lupa. Binili kami ng bahay. Sarap ng may anak na ganyan, no? Hindi na ako pinagtinda. At pumirmi na lang ako sa bahay. Amen. Kasama po natin sila, Nay. Tingin-tingin po kayo doon. Kasi malapit. Tsaka tingin po kayo sa camera. Sige po, Hindi po ba na napakabait ng Panginoon. Magmula noon, nawala na yung mga baso-basura sa aming buhay.
Kaya thank you Lord sa ginawa ng ating Panginoon talaga. Hindi ako nanghihinayang na magsilbi sa Kanya, maglingkod, mag-abang ng Kanyang mga salita, kung ano ituturo niya sa akin sa araw na iyon. At sa awat grasya ng Panginoon, pagising ko sa umaga, magpipray na ako kay Lord, bibigyan na ako ng word ni Lord. May nalimutan kayo. Yung word nyo. Ayun. Oo nga naman pala. Ano po yun? Ang word ko yung nasa Mateo 11, talatang 28 hanggang 30. Kabisado nyo po? Memorize nyo? Sige nga po. Yun ang pinanghawakan kong salita. Sabi nga po ron, lumapit kayo sa aking lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingahin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Yun nga po, Kabisado, pinanghawakan ko no? po yung salita na yon. At alam niyo po mga kapatid, at talagang nung panghawakan ko po yung salita na yon, unti-unti po. Andun po yung binago ang buhay ng aming Panginoon. Yun po ang pinanghawakan ko. Yung pangako ng Diyos. Naghintay ako, nagbantay, nanalangin. At totoo namang ang nasa Biblia na talagang pinanghawakan ko yun. Kahit hanggang ngayon, pinanghawakan ko yun. Pero awa ng Diyos, nawala na ako doon sa mga bagay na masalimuot sa buhay. Sa awa ng Diyos, kung kami may mga edad ng mag-asawa, ayun lang, binibigyan kami Lord ng pagpapala. Si Lord na ang bahala sa aming buhay. Ayan. Ito, Lord. yung sinasabi dito doon sa Deuteronomy 28, doon sa verse 1, sabi doon, yung title, ang pagpapala ng pagiging masunurin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na iyong Diyos at tutuparin ang inyong mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin nyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya kayo at iimbakan ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Ang pinaka gusto ko dito yung sinasabi niya doon sa verse 12. Pag binasa po natin, kinat ko na. Sa verse 12, sabi doon, bubuksan niya ang langit upang ibusin niyo ang ulan sa kapanahunang. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Yun yung nangyari. Kaya sabi ni Nanay Dame, hindi na siya nangungutang. Oo, Siya na ang papautang. Kaya mamaya, mamaya. At Minister Otan, meron siyang awitin. Meron. Kasi lahi nga sila ng Velasquez eh. Richard Kaya Velasquez. hindi pwedeng hindi siya awit. Ayan. Ang awitin niya, Nay. Mic po. Pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus, aking nadarama, taglay sa tuwi-tuwi na, gabay araw-araw, kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit to sa iyo. Aking Panginoon, ang buhay kong taglay, sa'yo iaalay, kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa Diyos. Wala nang ibang masambit to, kundi papuri sa iyo. Aking Panginoon, ang buhay kong taglay, sa'yo iaalay, kaya't ang puso kong ito'y nag-uumapaw sa pag-ibig na iyong ibinigay. Sa pag-ibig na iyong ibinigay.
Lord, Nanay Dami. Grabe, no? Binless materially, pati sa sa boses. Ayan, thank you Lord sa mga pagpapala. At ngayon, mga kapatid, bigyan namin kayo ng pagkakataon na magbigay ng message sa ating mga kapatiran. Ha? Sister Ami, kayo na po ang mauna. Thank you, Lord. Ang maibabahagi ko lamang po sa ating mga kapatiran ay yun pong pagpapasalamat ko na sa ika nga po kahit nag-pandemic ay nagpatuloy pa rin po yung prayer meeting sa kahit po virtual lang ay nagpatuloy kasi talagang matagal po namin pinag-pray na magkaroon ng face-to-face po na prayer meeting dito. Kaya salamat sa Diyos na dininig din po ni Lord John na kahit every 2 weeks lang po na kami ay nakakapag-prayer meeting ay salamat sa Panginoon. At thank you Lord na Amen. nandito po ngayon. Thank you, Lord. Ay lahat. Thank you Lord. Nanay Sita. Mike po. Ganon din ako at natutuwa rin ako sa Panginoon at lalo na nga sa amin ng prayer meeting. Kahit na sa araw-araw na dinadalangin sa Panginoon na yung dumaang pandemic, kaya pagpapala yung dumating sa akin. Ba't di ko pa masasabing pagpapala? Sa akin po naging prayer meeting. Nakakapakinig po ako ng salita ng Panginoon. Yun po ay nagpapasalamat po ako sa Kanya. Thank you, Lord. Amen. At pinakananay natin, Nanay Dami. Mike po. Mike. Ako po yung walang katapusang pasasalamat ko sa Diyos sapagkat yung aking pong mga kapatid ay talagang naaki ko sa ating Panginoon. Sabi ko nga, tayo magkasama-samang magkakapatid. At yun naman ay natupad. Kami magkakapatid. Wala rito yung isa pa. Wala. At purihin ang ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon sa yung po, magkapatid kami, pati si Kuya. Dati nasa ano yan sa, ano ba yung nasa simbahan? Sumimba. O, sumimba. Sakristan. Hindi. Hindi. Ano ba yung... Sabihin nyo, Nay. Ano? Yun na yun. Yun na yun. Po namin Oh, yun. Corsilio. Kursilista yun. Ayun, Corsilio. Corselisto po, lalaki po yun. Oo, sabi ko, Kuya kako, gusto ko yung magkasama-sama tayo magkakapatid. Sabi ko, tayo may mga edad-edad na, oo, sige. Kaya umalis siya ron, sumama sa amin. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ano, Minister, parang kulang isang oras Oo, Pero parang tapos ang na pala bilis-bilis tayo. Parang ang bilis. Alam nyo, kulang talaga yung isang oras para isiwalat mo yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa niya sa buhay natin, mga kapatid. Pero this time, Papaalam muna kami. Pero bago kami umawit ng final song, ayan, sa closing prayer tayo. Nanay Dame, kayo na po ang closing prayer. At, lagi ko na lang nakalimutan yung wala akong magagawa si Igor. At, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa aming pong pagdadaos na ito, na aming pong pagre-recording, na aming pong magagamit. At pangunahan mo po kami, Panginoon, at lahat po kami magkakapatid. Tunay po na ikaw sa'yo lamang kami umaasa, nagtitiwala ng mga amin pong mga panalangin ay ipong ipagkakaloob. At salamat din po sa mga kapatira na dumating dito, na sila Sister Ria, Pastor, lahat na po sila, si Brother Otan, Sister Ana, Sister Sally, hindi ko na po, si Brother Arnold, lahat na po sila. At maraming po salamat sa kanilang pagdalaw sa amin, kasi po talagang kami po ay pupunta ng kabanatuan. Salamat sa Diyos at ginamit sila para kami wag nang pumunta ron. Salamat po, Panginoon. Thank you Lord sa lahat. At sa hapong ito, muli po namin ibinabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At awit tayo, magpasalamat tayo kay Jesus. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon
at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Sumawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless po, mga kapatid. God bless. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.